Multipurpose Cooperative na nabuo noong taong 1992 ay kabilang sa mga kooperatiba sa bayan ng Malabang, Lanao del Sur na maituturing na matagumpay sa larangan ng pagsasaka, negosyo at iba pang aktibidades na nagbibigay serbisyo at tulong sa mga miyembro nito at sa komunidad na nasasakupan nito. Sa kabila ng mga pagsubok katulad ng pandemyang COVID, nanatili itong matatag at nagsusumikap upang muling palakasin at paigtingin ang operasyon nito. Panoorin natin ang kanilang kwento. In 1992, registered ang co-op natin, Matling Multipurpose Cooperative. And nag-start yan from 20 members only. Ang nangyari, kung business operation naman din, kung tingnan natin din sa record natin sa CDA, nasa 2004 na talaga nakapag-operate in a year yung co-op natin. So kaya ang registration is 1992 kasi nga yung nung agreement ng DAR dati sa mga beneficiaries, kailangan magtayo kayo ng cooperative para yun yung mag-manage sa lupa na ibigay sa inyo. So from 1992 na organize siya, pero 2004 yung operation, business operation talaga ng co-op. And then pag start talaga ng 2004, 50 lang talaga nag-start, and then with 100,000 na kapital. So there was a series of trainings and seminars sa lahat ng incoming members. Kasama yan sa kondisyon bago aproba ng DAR yung BOS. So 1991 yung nangyari. Kaya lang medyo nagtagal ang mga negotiations yan dahil sa presyohan ng lupa or other concerns. Nabigay lang sa amin nung mga 2004 na. 2004 na doon na active ang co-op namin. From there on, so may mga negosyo na kaming unang-una dyan is ang coconut. Tapos binigyan kami ng chance ng company na kami ang bibili ng traktor, rerentahan nila. So meron kaming income doon. Yung mga members naman namin is ginawa namin parang pinagamit yung lupa ng co-op kasi collective yan siya. Pinagamit namin sa kanila para taniman nila ng kasaba, which is meron naman tayong sure market, which is yung starch factory ng Matling ICC. Kung tingnan natin ngayon na lumipas yung COVID-19, 2 taon na nag-pandemic, halos lahat ng negosyo nangangailangan ng cash. So hindi nakatanim ng 2 taon. Ngayon na open na yung market, kailangan natin taniman lahat available na lupa. Kaya ang challenge ngayon ng co-op is saan kukuha ng ibili ng fertilizer, saan kukuha ng ibili ng truck. So ganun na mga problema, yun yung mga issues na dinadaanan ng co-op natin ngayon. So ang ginawa natin ngayon, lumalapit tayo sa lagi nating nalalapitan na land bank. So yun yung pinaprocess natin ngayon. Nanghihingi tayo ng tulong sa land bank sa amin. Ano yung patutunguhan ng co-op? Diba? Ano yung future plans ng co-op? Ngayon makikita nyo dito, sineset up natin ito na community. Lupa to ng co-op, ng mga beneficiaryo. So sinimula natin yung opisina natin. Ang tinatanaw ng co-op dito ngayon is talagang magkaroon ng isang community sa mga agrarian reform beneficiaries natin. Kung kaya natin makapagtayo ng housing project nila, so meron na tayong na-allocate na portion yan sa harap natin. Isa yan sa mga area na plano ng kooperatiba para makita naman na yung program ng government sa CARP, voluntary offer to sale, is talagang maganda yung naitulong.
hindi natin makikita at masasabi na maganda yung naibigay talaga kung hindi nakatira yung mga beneficiaryo dito. So kaya kahit na may income sila ngayon, yung dinidesire natin as a co-op, mabigyan talaga sila ng housing. Nag-operate tayo sa abaka natin. Actually, yung abaka natin, naka-avail tayo ng loan yan sa land bank, 100 hectares na loan. 2013, 2014, ang first ever na machine ng PhilFida sa buong Pilipinas na 3 series spindle machine, dito nila binigay sa atin. Ang Lanao Sur kasi is under ng PhilFida 9 Pagadian. So sa tulong ni Director Huluyohoy, dito nila binigay sa atin yung 3 series spindle machine na nakatulong naman during sa abaka, yung peak ng ating abaka production. Hanggang ngayon nandito pa din sa atin yan. Problema lang natin sa abaka is yung harvester at saka maintenance ng ating abaka. Sa ngayon, meron tayong rubber na mga 20 hectares, pero challenge natin ang market para sa rubber natin at saka harvester din, kasi dito sa Lanao wala masyadong nagtatanim. So existing yung rubber natin at saka abaka, ang harvesting lang ang problema natin sa ngayon. Yung sabi ko kanina, umabot yun ng 101% ROI. Kaya yung mga may pira, dagdag. Yung after dividend, yung may pira, makapal. Yung maliit lang. Kaya ang ginawa ng safety net ng board, sabi na dapat yung COPS patay-patay. Kaya gumawa kami ng ceiling. Yung ceiling namin is 50,000 per member, authorized. Yung bawat member, purchase ng kanang stock na worth 50,000. Kaya dapat pantay-pantay. Ngayon, umabot na kami ng 30 million. Yung paid up namin, ang may kunti naming habulin sa among authorized na 2 million. Kaya balik ng board ngayon, baka magpayag ulit ng idagdag namin ito. Rakyat namin yung authorized namin. Kay yung kasi concept ng COP is pantay-pantay dapat. Hindi yung yearly, yung iba, bandol, yung dalawang bandol makukuha nila. Yung may pira. Yung maliit naman, kunti lang. Kaya safety net naman para pantay-pantay talaga. Nagawa kaming ceiling. May ceiling kami na 50,000 per build up. Last year, nakit natin 60, no? 60. Last year, nakit natin 60. Pero hindi pa umabot sa authorized namin. Hanggang namin build up ng is 30 million pa. Sa lending ng MMPC, meron kaming dalawang klaseng lending. Yung unang lending is yung personal loan, which is doon pumapasok yung emergency loan. Yung emergency loan, lahat ng member pwedeng maka-loan for the reason na medical, educational, and other personal purposes. Pero ang pwede nilang ma-loan is magdepende kung magkano yung CBU nila. Ngayon, dito sa aming co-op, meron kaming ceiling na 60,000 lang. Ang pwede ma-loan ng member is in the maximum of 60,000. Kung may CBU ang member na 60,000, pwede siya mag-loan ng 60,000. If minimum naman, medyo maliit yung CBU ng member, pwede naman siya maka-loan ng malaking amount, pero times 3 lang po ng CBU niya, pero approve with the board and with guarantor. In our personal loan or emergency loan, kumukuha kami noon ng 2% interest monthly, a maximum for 1 year. So, that 2% monthly, yun yung magiging income ng co-op. Yung pangalawang loan is meron kaming harvesting loan, yung tinatawag namin uprooting loan. Yung uprooting loan is upon mag-harvest na yung member ng mga lease area na tinitil nila, pwede silang mag-loan sa co-op para ibigay sa mga
trabahante nila na magka-harvest ng kanilang area. So, ang pwede nilang ma-loan sa ngayon is 10,000. 2% rin yung income, ang interest doon, yun rin ang magiging income ng co-op. So, ang pwede lang talaga mag-loan is yung member. Ang laki-laki ng tulong ng Matling Multipurpose Cooperative sa aming pamilya. Unang-una, hindi pa ako na membro ng Matling Multipurpose Cooperative, hindi ka nakapag-aral ng mga bata ko, ang mga anak ko. So ngayon, nakapag-aral sila lahat. So, ang isa, this coming July 7, magkatapos na siya pag-aaral. Nakuha ko lang yung kita ko sa MMPC, sa Matling Multipurpose Cooperative. Bukod doon, nakamotor pa ako, nakabili ako ng motor dahil nagbigay sila ng mga lupain, di ba? Na para sa bigay sa tao, mag-lease area, ganun, kundi may garden. Doon lang medyo, hindi naman ibig sabihin nga nakakwarta, pero medyo nakapahiyan, nakakunti. Oh. Di ako na miya katabang rakan, kamugang kamiran sa area 3 hektar, tapos dia mi dimbenggelan, udah dia mi kiligan kumuan na tunggang kamiran kapira sa paglunan para manggasturun. Marami sa miyo to na miyo yung sa mga pamilya mi, sa mga eskwela mi, napakataros. Ako pagpusa ko mga anak, diretso ko naka-eskwela ning sa co-op. Yung co-op natin, Matling Multipurpose Cooperative, meron tayong 920 members. So 667 yan is agrarian reform beneficiaries. Ang remaining ay mga regular na empleyado ng kooperatiba, ng corporation. Yung capital build up ng co-op natin ngayon nasa 30,871,200 na tayo. Malapit na din tayo sa ating authorized na 33 million. So yun yung isa na i-amend naman ng co-op ngayon na taasan para meron namang magagamit yung co-op sa expansion ng kooperatiba. Kung nagkakaproblema tayo ng cash natin ngayon, isa yon sa programa ng kooperatiba na dagdagan yung capital build up ng mga membro para magamit ng co-op sa mga project na gagawin niya. So, sa tulong ng Diyos, from 2004 hanggang ngayon, umabot na tayo ng 30 million. Recognition na feature ang co-op natin, ang pinakamalaki is noong 2015. Itong Harvest of Heroes ng Land Bank, panahon ni President Pinoy, naka-feature tayo dito. Ito. Nakalagay yung kooperatiba natin. Makita natin yung kasaba na product. So dito naka-feature yung co-op natin as kooperatiba na naging successful na tinulungan din ng Land Bank. 2015 to, recognized tayo. And during sa First Autonomous Region in Muslim Mindanao na Successful Cooperative Congress, tayo yung binigyan ng award ng Best Performing Cooperative in terms of net surplus. And then sa unang 2015 at 2016 din na Lanao del Sur Provincial Cooperative Summit, isa ang co-op natin na ginawang speaker sa ARB Provincial Conference sa Lanao del Sur. And lately, runner-up tayo sa Productivity Olympic ng MOLE.